Ito si Ate V, isa pa. Nakikisa kayo dun sa Women's Month. Ako natatawa riyan sa Women's Month eh. Ha? Huwag kayong Women's Month na Women's Month, mga ipokrito kayo. Yung pagbabastos daw kay Ann Curtis. Yung pambabastos ng asawa mo nung kinuha yung PhilHealth funds. Na yung mga kababaihan na buntis, hindi makapag-check up, hindi mabigyan ng gamot. Kababaihan na merong sakit, hindi makapagpagamot, hindi makabastusan din sa kababaihan yun. Huwag kayong Women's Month na Women's Month, mga ipokrito kayo. Lagi, igalang nyo. Kung talagang gusto nyo makipaglaban sa pambabasto sa babae, yung mga NPA na nanre-rape ng babae. I-call out nyo kahit hindi Women's Month. Kahit Abril, Mayo, kahit Enero, hindi lang Women's Month po nating galangin ang karapatan. Hindi lang ng women, lahat may karapatan. All day. Walang special preference sa isang demokrasya. O bash kayo ng bash, ulalo kayo. Kaya yung mga ginagawa nyo, bash lang kayo, wala akong pakialam sa inyo, sanay na po ako. Binabash nyo ako, nag-umpisa kayong bashing ng marami nung pinagtanggol ko si GMA at saka si FG. Ano nangyari? Di ba absuelto? Di ba absuelto? Bash kayo ng bash, ulalo kayo. Anyway, alam nyo dito sa Pilipinas, speaking of mabubuti, hindi mabubuting mga tao, alam nyo, nagkakaroon na yata ng kultura. Alam nyo talagang yung example ng nasa pinaka-tuktok ng liderato ng pamahalaan ay bumababa po yun sa ibang mga opisyal. Yes. Katulad ditong isang pangyayari, nagulat ako, yung kaibigan natin na journalist din. Opo. Entertainment journalist na si Arniel Serrato. Nagreklamo siya kasi siya ay taga Muntinlupa at walang tubig ang kanilang lugar. At actually sa ngayon ay 5 araw na. Na pang 5 araw na ngayon walang tubig. As in, parang nasa disyerto sila. Wow. Kahit tubig, kahit too small, wala. So, nag-post siya sa social media. Tinag niya si Mayor Biazon. Sabi niya, bakit naman walang tubig? Siyempre galit siya. Yung pangkaraniwang tao po to, hindi naman po ito yung ito yung rant niya. At alam nyo, kahit galit ang mamamayan, minsan may tinatawag na righteous indignation yung may dahilan kung ba't nagagalit. Lalo na, alam nyo, lalo na yung mga pangkaraniwang tao na umaasa lamang sa gobyerno na magbigay ng basic service, nagalit siyempre. Sabi niya, ayaw pala magpatag ng mayor ng Munti na si Rufy Biazon. Inutil pakitanong ba't ang Ayala Alabang never nawala ng tubig. May sinabi pa siyang word na medyo maanghang. Anong ginagawa mo? Papogi everyday, pahatid-hatid ng maintenance, mas importante, mayor, magserbisyo ka. Siyempre galit yung tao. Tama. Sumagot yung mayor. In fairness kay Mayor Biazon, kilala ko naman yan, hindi naman ganyan ang ugali niyan Di nagpaliwanag, pero ang hindi maganda rito, yung huli. Okay na sana nagpaliwanag siya, etc. Sabi dito, pero para maging maayos ang usapan, dapat maayos ang pananalita. Sa aking palagay, medyo bastos ka makipag-usap. Kaya huwag kang magugulat kung sakali ikaw ay i-block ko. Wala akong panahon sa bastos, walang modo at walang kwentang kausap. Okay, oo. Sabihin mo nang maanghang yung mga binitawan na salita. These are ordinary people. They're frustrated. In fairness ka kay Mayor, I don't think siya to. Patagay ko mga staff lang niya ito. Oo, tao niya yun. Kung tao kayo ni Mayor, you're doing him a great disservice pagka ganito kayo makipag-usap sa mga constituents nyo. Huwag niyong isipin na porket walang kalaban si Mayor nung last time, walang matinding kalaban, pwede nyo nang bastos-bastusin ang mga constituents. Kung tao man to ni Mayor, mangangamote po si Mayor kung ganito ugali nyo. Sabihin nyo nang medyo malakas ang dating. Kayo man, mawalan kayo ng tubig sa bahay ng 5 araw, hindi ba maaaburido kayo, iinit ang ulo nyo? Kung mukhang amoy balbakwa ka na
So, ibig sabihin, attorney, walang notice ba yan? Wala siguro kasi nagre-reklamo. Kung may notice man, Kasi meron kung ba may namang notice, at least may option ka. meron ba naman lugar na nawawalan ng tubig ng 5 araw, di ba? Opo. Basic service yan, tubig, kuryente, di ba? O seguridad. Kung nanunumbat man yung tao out of frustration, sa halip na maibsan yung galit ng tao, yung frustration niya sa lack of public service at sabihin, pasensya na po, Opo. sa lalong madaling panahon, susubukan namin magkaroon ng tubig. Opo. Ano sinasabi? Bastos ka bablock ka namin. Paano mo malalaman kung lahat ng galit sa gobyerno ay ibablock mo? Paano mo maririnig ang tinig ng bayan? Di ba? Huwag tayong balat sibuyas. And if yung gumawa nito, I don't think si Mayor to, sana nga hindi si Mayor ito. Hindi yan si Mayor. Palagay ko naman, Matitino ang mga yung mayor mga tao, natin. lalo na si Biasong, kilala ko ito Opo, mild-mannered opo. ito, di naman ganito magsalita ito Opo. Oo, Yan ba wag yung po anak? ganyan. Yan ba yung anak? Yes, kilala ko rin to, kilala Yes, ko yung yes. tatay. Opo. Yung tatay nito talagang May tigasin. magpakain nyo ng lunch. Oo, yung tatay tigasin, niya. wag Mabait. pong ganun. Oo. Parang pangit po sa ating mga mamamayan. At Oo. sana, Tama na. balaman ni Mayor to at sabihan niya yung mga tao niya, huwag kayong ganyan makipag-usap sa constituents. Nangyari na yan, di ba, doon sa Middle East, yung isang consul na tinaboy yung mga tao. Opo. Huwag po tayong kayo nakakahawa kasi yan ang problema dito sa administrasyon na to. Dahil arugante ang tagapagsalita, ang mga kawani, Tama. di ba? Nagiging arugante lahat. Ito pa isa. Nadadamay tuloy yung hindi. Ito ay maggagawa tayo ng formal na liham Opo. kay Colonel Talento ng Makati Police. Yung anak ko nung Sabado, anak ko abogado Opo. Naglalakad sila doon sa may Makati kasama yung mga kaibigan na nagbi-video sila. Siyempre, mga bata 27 years old. May lumapit sa kanyang mga armado. Bawal daw mag-video roon at ide-detain daw sila. Sabi niya, bakit bawal mag-video? Nasa public place Oo nga. kami. Meron daw synagogue doon. Alam mo yung synagogue, di ba? Yung Jewish place of worship. Yes, Na pinabantayan kasi nga sa tensyon sa Middle East. Kasi baka yung mga Hudyo ron ay hindi, yung baka maging victim of attack. Okay. Oo, yung religious hatred. Opo. Alam niyo, nakapunta na ako sa synagogue na yon kasi ang best friend ko, Ayun pala yun. ang best friend ko nung law school, si Glenn Robert Fox, ay Jewish. Sinasama niya ako ron. Oo. Sana sinabing Oo, ng pinagsabihan maayos. na lang. Excuse me po, bawal po rito sana. Bakit po bawal? Kasi may synagogue. Yun. Hindi naman yung synagogue ang binibidyohan nila. Mm-hmm. Bago sabi, i-detain ka namin. Bakit nananakot kayo ng ganon? Mukha bang terorista yung mga tao? Hindi siya nagpakilala? Nagpakilala na nga siya, abogado ako. Bago nung tinatanong niyo, anong pangalan niyo, ay ibigay. Kaya't kami ay liliham, Colonel Talento, sabihin niyo naman yung mga tao niyo, ha? Oo. Ang pulis po ay hindi nandito para maghari. Tama. Kung talaga namang may reason na iprotektahan yung synagogue, hindi naman sa paraan na para namang mga panahon ng hapon tayo Para mga yung Pilipino, mga tao. mga pulis, kapwa Pilipino nyo yung kausap, nagpakilala ng abogado, Pananakot hindi ko sinasabing special treatment nyo, pero obvious naman na wala namang ginagawang hindi naman yung mga galing sa isang grupo na maaring maging threat o banta sa seguridad ng synagogue. Hindi nga nila alam synagogue yun meron lang mga tao armado, binabantayan. Bakit naman parang arugante ang dating? Di ba? Ay, marami yan, Ganyan Tony. yung mga tao. Ito si Ate V, isa pa. Nakikisakay dun sa Women's Month. Ako natatawa yan sa Women's Month mga tao, women's rights lang, puro ipokrito. Pag Women's Month lang, bago si Ate V, banat pa naman, yung pagbabastos daw kay Ann Curtis. Yung pambabastos ng asawa mo nung kinuha yung PhilHealth funds. Na yung mga kababaihan na buntis, hindi makapag-check up, hindi mabigyan ng gamot. Kababaihan na merong sakit, hindi makapagpagamot, hindi makabastusan din sa kababaihan yon. Hindi lang Women's Month po nating galangin ang karapatan. Hindi lang ng women, lahat may karapatan. All day. Walang special preference sa isang demokrasya. Class legislation ang tawag doon. Huwag kayong Women's Month na Women's Month, mga ipokrito kayo. Lagi, igalang nyo. Kung talagang gusto nyo makipaglaban sa
pambabasto sa babae, yung mga NPA na nanre-rape ng babae. O, i-call out nyo kahit hindi Women's Month. Ha, kahit Abril, Mayo, kahit Enero, Pebrero, Marso, Abril, Pero Mayo. Tony, yung topic ko sa Filipino Mirror, Women's Month din. Pero ang pinortray, ang kinuha kong personality si Margaret Thatcher. During those days kasi, ang pagkababae niya ay umaangat dahil siya yung kauna-unahang minister na UK. At saka, babae siya, matigas siya, hindi siya nana. Yes, Hindi yes. siya snowflake. Matigas. Na konting komento lang, nasasakta na. Hindi Alam po. mo, ang favorite poem ni Margaret Thatcher, na yes. paborito ko rin. Opo. Kasi sabi sa kanya, bakit ganyan? Ang dami mo ng kalaban. Opo. Oo, sabi niya, i-recite niya itong poem na to. Pakinggan ninyo. Ha? Oo. You have no enemies, you say. Alas, my friend, the boast is poor. Opo. He who has mingled in the fray of duty that the brave endure must have made foes. If you have none, poor is the work that you have done. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Ang galing. You've hit no traitor on the hip. You've dashed no cup from perjured lip. Opo. You have not turned the wrong to right. You've been a coward in the fight. So, wala kang kalaban, wala kang ginagawa. Pagka ikaw ay nakikipaglaban, syempre, alam ka naman makikipaglaban ka mag-isa, ay magkakaroon ka talaga ng kalaban. Kaya yung mga ginagawa nyo, bash lang kayo, wala akong pakialam sa inyo, sanay na po ako. Binabash nyo ako, nag-umpisa kayong bashing ng marami nung pinagtanggol ko si GMA at saka si FG. O ano nangyari? Di ba absuelto? O, di ba absuelto? O bash kayo ng bash, ulalo kayo.